Natin ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, si GM Nicolas Torre III. GM, magandang umaga po. Si Jessie po and Ma'am Doris sa programang Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, General, GM. O, di ba, General GM. Ano po ang update? Una-una, doon muna tayo sa transport strike dahil pangalawang araw na po. Kasing payapa po ba o parang pareho pa rin kahapon ang nangyayaring tigil pasada ngayon? Sa ngayon po, wala naman tayong nakikitang mga violent na activities, kundi ito lahat ay peaceful na pagpapahayag ng ating mga kababayan ng kanilang mga hinaing. At nakita nga natin, valid naman talaga ang kanilang mga reklamo, valid ang kanilang mga hinaing. At pinaparating din naman dito natin sa ating mga ahensya, sapagat ang mga ahensya naman natin ay nandito naman sa ating Emergency Operations Center at naririnig namin sila. Opo. Pero kahapon, General, hashtag asaan ang libreng sakay ng MMDA. Meron kami mga reporters na tinanong din po namin, GM, hindi ka agad yata nakita yung mga pinadala, yung mga dineploy ninyo? Kasi nga nakita naman natin, hindi naman lahat ay kasali sa kung ano. Hindi natin nakita na lahat ng mga tao, lahat ng mga, yung buong transport industry sa mga areas na yun ay nagtigil pasada. May mga nagtatrabaho sa kalsada. Kaya Oo. hindi kami nagde-deploy talaga dahil ayaw naming agawan yung kakapiranggot na mga kinikita ng ibang mga hindi sumali dyan sa mga movement na yan. Hindi ayaw natin makipag-agawan. So yun pala talaga, Jessie. Ang rason. Oo, yun ang rason. Pero nakita ko rin po kahapon, GM, yung mga pasahero, nandun na po sa gitna ng kalsada. Kaya nga po sabi ko, sana man lang nagpadala ang MMDA na mga enforcers ninyo para ayusin po yung pila. At saka kasi delikado nakikipagsabayan yung mga pasahero. Yung mga naghihintay talaga, GM. Oo. Opo. Natural po yun. Opo, at talagang ina-adjust natin ang ating mga deployments para makita at matauhan yung mga lugar na may mga build up ng mga pasahero, Oo. no? Opo, talagang tama po 'yan. Baldo po yung sinabi niyo po. At nag-a-adjust po tayo ng mga deployments natin. Oo. Alright. GM, as we speak, ibig ko bang sabihin, dahil sinabi nyo na ayaw nating agawan, kahit papaano yung mga bumibiyahe pa rin, ngayon ho ba meron tayong itinalagang libreng sakay o patuloy pa rin po yun? At ano ho yung mga lugar na tinututukan natin? Tinitingnan natin ngayon, nandito ako sa Valenzuela. Tinitingnan natin ang mga biyahe rito. Marami pa rin mga public utility vehicles na nandito na nasa kalsada. At nakita natin normal po yung siguro dahil tapos na ang rush hour. Normal po ang nakikita nating numero ng mga pasahero na nag-aabang. So, hindi natin muna aagawan itong mga nagtatrabaho at kawawa naman, magdodouble magdodouble whammy naman itong mga kababayan natin na gustong kahit paano, lahat tayo nagkakayod ngayon. So, itong mga driver natin, ang inaasahan naman ito ay pasahero. Kung makipag-agawan ng gobyerno sa kanila, baka mas makakasama pa at hindi na makatulong. Opo. In fairness lang, Jessie, GM, ano po ang naging reaction ninyo? Sinasabi kasi ng iba, lalo na yung mga netizens, lagi na lang ang MMDA pagka nagkaroon ng tigil pasada, sinasabi nyo hindi naman epektibo, wala namang na-stranded, pero yung hirap po nung mga pasahero, parang hindi naman tone deaf, kundi parang hindi nararamdaman ng MMDA na merong ganun po. Balido po ang mga nararamdaman ng ating mga kababayan, na may mga ilang nakapagsabi ng ganyan. At yun nga ang nagiging basihan ng ating assessment. Andito po ako ngayon sa Valenzuela. Personal kong nakikita, At marami tayong mga nakikita rito, medyo bakante pa ang mga bus, mga jeep, bakante rin. Kaya hindi natin sinasabi na
may iilan siyempre, may apektado at yun ang hinahanap natin para mabigyan ng ayuda talaga, matulungan ng libreng sakay or ng ating emergency dispatch vehicles dahil lahat naman ng mga areas nakikita ng ating mga CCTV sa Emergency Operation Center. Kaya selective Yes, po ang aming deployment. Doon lang sa mga areas. Pagpaumanhin nyo siguro dun sa mga kababayan natin na baka hindi sapat ang na-deploy ng mga libreng sakay kung meron man dyan sa mga areas na dapat ay nandyan sila. Pero sa ngayon kasi, ang ating nakakita, andito po, nakikita natin personal. At Opo. nagmamasid tayo mismo sa kalsada. At Mm. nakikita natin na nandyan po may mga jeep na namamasada, may mga kababayan Mamasada pa rin. tayong nagkumakayod, may mga Oo. kababayan din tayong sumasakay at nakikita natin tuloy ang buhay nila. Tama, partner, kasi yung ilan sa mga chopper, GM, sinabing kahit na may tigil pasada, hindi kami titigil kasi kung Oo. titigil pasada kami, Walang kita. wala nang ang kita, ang taas pa ng mga bilihin, Oo. ano na lang yung uuwi namin sa pamilya namin. Tama. Oo. Totoo GM, po yun. dito sa part Kaya ng ayaw Commonwealth, namin silang makompromiso rin na agawan pa namin yung kukunti na nga. Kasi siyempre, pag may libreng sakay, automatic, ang pasahero hindi nasasakay sa kanila, kundi sasakay na sa libreng sakay. Libre yun eh. Totoo yun, Opo. nakakatulong tayo sa ilan, pero hindi po kasi yun ang normal na takbo hindi yung kasi ganun ang dynamics ng ekonomiya eh. May matulungan ka ibang sektor, pero may mas malaki ang makukompromiso mo sa ibang sektor din. Okay. At least yan, naliwanagan ako. Oo. Oo. Hindi lang yung yak-yak ako ng yak-yak. Meron naman palang dahilan. ayun. para maibigay pa rin sa kanila, sa mga Oo, chopper, yung tama kita. naman. Kasi nga, Oo. konti na lang nga ang kita, aagawan mo pa. Oo. Oo. Ay, pwede na ba tayong tumalon? Oo, Tatanong pero lang pahabol lang siguro sa Semana Santa yung Semana number Santa. coding scheme. Ayan, Kumusta to, oo. GM? May masususpindi ho ba ito? Sa Miyerkules po, lahat to ay suspendido na ang number coding natin hanggang hanggang Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, tapos weekend naman suspendido. Babalik na lang po yan sa Lunes na po, madaling araw. Monday na, madaling araw, balik ang coding maliwanag yan. Ayan, isa na lang akong tanong, sa mga pagmomonitor niyo po, GM, may napansin na po ba kayo na kumonti na lang ang mga sasakyan sa kalsada magmula po nang nagkaroon nga po ng kaguluhan sa Middle East oo. at tumaas ang presyo ng produktong petrolyo? Nung last week, Monday to Wednesday, nag-vehicle count kami. 5 to 7% ang nabawas. At yan po ay, kahit na 5 to 7% lang yan po ay represents mga around 20 to 30,000 yan na Malaki-laki rin, ha, sasakyan GM? ang nawala. Yes, marami-rami yan. Oo. So, sa ngayon, inobserbahan pa rin namin at nakikita natin ito nga, hindi naman kami makapag-vehicle count ng maayos kasi nga, may tigil pasada. So, Oo. ang aming focus ay dito muna sa tigil pasada. Pero pag bumalik na uli ang tamang volume at yung regular na after ng Holy Week, magbe-vehicle count uli kami. Tingnan namin kung tuloy ba na bumababa or tumaas na yung mga sasakyan natin sa kalsada. Okay. Ayun. Isa na lang, medyo personal na katanungan kasi gusto ko man na dumaan sa EDSA. Naiisip ko, teka lang, ginagawa ang EDSA eh. May update na po ba? Ilang porsyento na po ba ang nagawa sa EDSA? Ay ma'am, nung makalawa, ay nagkaroon ho ng joint press con ang MMDA, DOTR, at Metro Manila Council at DPWH. Andun mismo personal si Secretary Vince Dizon. Oo. Baka hindi lang napapansin ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy po ang EDSA Rehab. Ang phase 1 po ay halos tapos na, matatapos na halos. Kaya hindi lang nararamdaman ng ating mga kababayan dahil yun nga ay sabi ni Secretary Vince, no news is good news. Kasi, Ayun. una, maganda ang scheduling. Gabi ho ang trabaho at maganda ang coordination sa MMDA. Kaya nakapag-deploy kami na traffic assistance para sa ating mga nagtatrabaho. Pangalawa, itong ginagamit ngayon na mga materyales, itong teknolohiya na ginagamit ng DPWH ni Secretary Vince,
napakaganda po. After ng 4-6 na oras lang, ang tigas na po ng layer. At Oo. wala na hindi, kung hindi papansinin ng tao, yun nga no news. Kasi wala yung lubak, pero wala rin yung mga dumidikit-dikit sa gulong Oo. na mga bato-bato na maliliit. Pag na dati nating nararamdaman at naging usual nating inaasahan, pagbagong asfalto. Sa Opo. ngayon po, wala hong ganyan. Yung parang graba? Yung parang graba na Oo. pagbagong asfalto. Kaya malaman mo na, ay, okay, bago ang asfalto rito. Kasi dumidikit-dikit pa. Sa ngayon ho, sa teknolohiya ni na Secretary Vince, wala hong ganyan. After 4 hours, after 4 hours to 6 hours, pag dinaanan ho ng sasakyan, talagang, kasi parang pang runway, yung Oo, ginagamit ng runway, okay. ang teknolohiya nila. Oo. So, kahit mayroong plano sumakay dyan, ang dumaan dyan, wala nang tatalsik-talsik na mga maliliit na bato. Kaya Ayos. siguro hindi lang napapansin ng ating mga kababayan. Kaya yung EDSA rehab ho, last time ang sabi ni Secretary Bin, 60-70% na. So halos 3/4 na ang natapos at konting-konti na lang, mag-phase 2 na sila. Okay. Ayun. Ito naman po, GM, no, last na lang from my end. Tama ho, no, April 1 to 3, linawin lang ho natin, suspended po yung coding. Ano ho yung update dun sa mga truck na may dalang essential goods na dadaan sa EDSA? Exempted ho ba sila rito, sir? Sa ngayon ho, after no publication, hindi ko lang na-monitor kung tapos na yung publication, pero na-i-approve na ng Metro Manila Council ang resolution na ina-approve ang request ng DOE at DOE at DTI na i-exempt sa number coding at truck ban ang mga trucks na may carry, na nagdadala ng fuel at mga essential goods. Meron pong lista sa website ng MMDA at DTI ng mga lista ng essential goods na exempted Kasama ho na doon, dapat oo. dala ng mga truck na nagpa-apply. Normally na cover sila ng truck ban at ng coding. Pero sa ngayon, because of extraordinary circumstances, yung MMC Council natin ay nagpasa ng resolution at ito'y ipapublish na lang sa dyaryo at may implement na po. Ayun. Ayun. Sa kabuuan po ito nung idineklara na National Energy Emergency? Opo. Okay. So maliwanag, partner, ha, yung mga coding hindi mo na i-implement. Lalo Yes. na nga itong 1, 2, 3. Oo. Semana Santa na kasi Semana talaga ito. Santa yan. Oo. And ina-expect din naman talaga natin, partner, na kapag mga ganitong panahon, medyo talagang kukonti yung mga sasakyan sa Oo kalsada. nga. Oo. Kasi yung mga main character, sa amin yung mga main character ay umuwi na ng probinsya. Tama. Bakasyon muna sila pansamantala. Meron din kayo mga pinadala ng mga tauhan ninyo, sir, doon sa mga matatao at ano ang busy sa Tagalog, partner? Abala. Oo. ng mga pantalan, mga terminal ng bus, para bantayan po yung ating mga kababayan na pauwi. Opo, nag-no day off at no absent policy muna ang MMDA sa panahon ng Semana Santa sa ating mga frontline personnel sapagkat kailangan natin ang maximum deployment. So, andyan po palagi sa tinatauhan natin ang ating mga lakbay-alalay, yung ating mga monitoring stations para makatugon agad sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Last na lang talaga, Camille, promise. Paano po yung mga protection naman po ng ating mga tauhan, yung mga street sweepers natin? Sabi, ang taas-taas daw ng heat index. Correct, na oo. mararamdaman natin, lalo na itong Semana Santa. Ano pong tulong na maibibigay sa kanila po? Opo, ang ating mga tauhan na sa frontline ay last week, last week, mga 2 weeks na, kami ay nag-distribute ng mga tumblers, water jugs, at yung ating mga partners sa Maynilad at Manila Water ay nagbibigay ng libreng tubig sa ating mga tauhan. Tapos, inaantay na lang natin yung delivery ng ating mga salakot. Bibigyan namin sila ng mga wide brim hat para may kahit paano may protection naman sa init para sa tag-araw na ito. Ayun, Malaking oo. bagay yon na GM, lalo na nga sa mga laging babad sa Oo. ilalim ng mainit na sikat ng araw ho. Makaiwas sa heat stroke. Yes. Oo. Oo. Dahil Opo, dyan, opo, yun. dahil dyan, tayo po ay magpapasalamat na kay GM. Maraming salamat po, GM, sa inyong oras. Maraming salamat, GM, at good luck po. Mag-ingat po Maraming tayong salamat. lahat. Maraming salamat din po. I-flex ko lang yung ating serbisyo ng MMDA, ang ating hotline 136
Kaya ang palagi namin gustong ipaalala, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Tama. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. 136, wala pang 2 ring to, GM, no? May sagot Yes, na. sir. Ayun. 5 naman. 5 5. ang ating Hindi, sagot pero dyan. mga nakaraan, di ba? Nung mga sinubukan din dito sa DZMM, 2 ring pa lang eh. Sinagot na? Oo, sumagot na. Ayun. Okay, good, Opo. good. Thank you so much po, GM. Maraming salamat sa inyong oras. Thank you, sir. Salamat din po, sir. Okay, happy weekend. Happy week. Oo nga pala, partner. Happy weekend. Happy weekend na ano ba susunod natin? Wala akong